Kinuha ni Jackie ang puting panyo na inaabot sa kanya ni William Lee. Dinala siya nito sa patio ng kanilang bahay pagkatapos pag-usapan ang pamamanhika ng mga ito sa kanila. Wala siya nasabi sa ilang mga bagay tuwing tatanungin siya. Sa buong panahon ng hapunan ay wala siyang imik. Pakiramdam niya ay isa siyang tupang anumang oras ay mawawala na. Tulo lamang na tulo ang mga luha niya. Hindi man lamang naantig sa kanya ang kanyang ama. Ipinagpatuloy pa rin nito ang pakikipagkasundo. Pakakasal pa rin siya kay William Lee, ang lalaking noon lamang niya nakita. Naiintindihan ko kung bakit ka nagkakaganyan, sabi sa kanya ni William habang pinupunasan niya ang mga luha sa mga mata niya. Kung tutuusin, mas mapalad ka pa nga kaysa sa akin. Kahit tutol din ako sa kasunduan, hindi ako pwede magsalita. Lalong hindi pwede akong umiyak. Dahil ba sa mga magulang natin sila? Magiging sunod-sunuran lamang tayo sa mga gusto niyang mangyari? Sa wakas ay nakapari niya ang boses niya. Kasabay na mapaklang tawa ay umiling-iling ang binata. Kung tutuusin, may tsura din naman ito. At ayon sa nalaman niya kanina, general manager na ito ng pinakamalaking trading company na pag-aari ng mga Lee. Parang mahirap paniwalaan na magpapalikta ito sa ibang tao. Kung magsalita ka naman parang hindi kulturang incheck ang kinalakihan mo. At bakit? Okay lang ba sa'yo na maging asawa mo ako? Sabi mo nga diba kanina, tutol ka rin ang pakasalan ako. Wala ka man lang bang gagawin doon? Jackie, hindi madali sumalungat sa mga magulang ko. Tiyak na babawiin nila sa akin ang mamamahala sa kumpanya. Kapag nangyari yun, baka pulutin ako sa kangkungan. Hindi ko naman gustong pahirapan pa ang sarili ko. Kaya bakit hindi na lamang natin gawin ang ginagawa ng iba? Sumunod muna tayo sa parents natin. And then, let's see what will happen. Pagbali-balik ta rin man niya ang mga sinasabi nito, ay dismayado pa rin si Jackie. 5 buwan, Dad. Mr. Uy. 5 buwan mula ngayon, or longer even. Saka lang magaganap ang kasalan. Ayoko na ura-urada. Kakikilala ko pa lamang kay May Anlin at gusto ko munang bigyan ng mga panahon ang aming mga sarili para maging at isa isa't isa. Kung ayaw ninyong pumayag sa gusto ko, walang kasalang magaganap. Kumontra kaagad ang ama ni Angelo sa sinabi niya, ngunit si Mr. Uy ay umayon naman. Nang tinan niya si May Anlin, ay wala man lamang pagbabago sa anyo nito. Tahimik lamang ito at hindi niya mabasa kung ano ang naglalaro sa isip nito. Mayan, anak, bakit hindi mo muna yayain si Angelo sa entertainment room para magkausap kayong dalawa? Utos dito ni Mr. Uy. Saka pa lamang ito natinag sa pagkakaupo. Lumapit ang dalaga sa kanya. Ngumiti ng bahagya at isinenyas ang palabas sa marangyang deck kung saan sila nagtipon pagkatapos ng hapunan para uminom ng tsaa. Ayaw niyang humusga ngunit sa tingin niya ay matatali siya sa pagkabagot kung lagi silang magkasama ng babaeng ito. Hindi tulad ni mabilis niyang pinutol ang daloy ng alaala sa isip niya. Hindi patas para kay Mayan na kasama niya ito, ngunit ibang babae ang iniisip niya. Pero laking gulat ni Angelo dahil pagkabasok nila ng kwarto, inagsalita ang babae. Bakit ka pumayag? Sumbat kaagad sa kanya ni Mayan na ikinamaang niya. Bakit ba hindi ka tumutol nang ipagkasundo nila tayo? Sandali siyang natulala. Kung ganoon pala, ayaw mo rin na makasal tayo? Iba ang sinagot ng dalaga. Ikaw ang lalaki. Ikaw dapat ang gumawa ng paraan para hindi matuloy ang pamamanhikan ninyo rito. Well, as I have remembered, wala akong nakitang kahit gasinong pagtutol mula sa'yo kanina. Babae ako. I was expected only to obey without question. At lagi ka na lang ba magiging ganoon? Sa halip na sumagot, ay tinitigan lamang siya nito ng matalim. Kung hindi siya gusto nito,
Ngayon pa lamang ay pumapalakpak na sa tuwa ang kanyang tenga. Hindi siya mahirapang gumawa ng paraan para hindi matuloy ang kasal nila. Kaya lang ay natigilan siya nang muling magsalita ito. Akala mo ba? Hindi ko alam ang strategy mo, kaya sinabi mo maghihintay pa tayo ng 5 buwan bago mangyari ang kasal? Pagpasok niyo pa lamang kanina sa front door, naramdaman ko nang hindi ka papayag na matuloy ang kasal natin. Akala mo siguro, kimi lamang ako at sunod-sunuran. Ibang klase akong babae. Huwag na huwag mo akong gagawin tanga. Dahil isinubo mo ang sarili mo sa kasunduan ng parents natin, paparusahan kita, Angelo. Gagawin ko ang lahat ng paraan para makasal tayo at manatili tayong kasal hanggang sa huling hininga natin. Seryoso na wika ng babae. Para siyang natulig sa huling sinabi nito. Ano ba talaga ang tumatakbo sa utak ng babaeng ito? Nagkamali yata siya ng assessment dito. Hindi pala ito mainhin at sunod-sunuran lamang. May kaunting kaluwagan yata ng mga tornilyo ang utak nito. Para tuloy gusto niyang kabahan. Nakauwi na sila ng kanyang mga magulang ay hindi pa rin mapalagay si Angelo. Lalo na at hindi rin naging maganda ang huling pag-uusap nila ng babaeng mahal niya. Ng babaeng kahit ilang beses niyang gugustuhin maringgan ng mga salitang, gagawin ko ang lahat ng paraan para makasal tayo. At gagawin ko ang lahat ng paraan para magkasama tayo hanggang sa huli. Nalungkot si Angelo nang maalaala niya ang huling usapan nila ni Jackie. Hindi naman niya ito masisisi. Ibig mong sabihin, hindi Jen ang tunay mong apelido? Hindi na niya ipinagtaka kung malukot man ang noo ni Jackie at manlaki ang mga mata nito sa sinabi niya. Narinig mo ang sinabi ko, di ba? Sabi ko nga, Angelo Yuan ang totoo kong pangalan. Eh bakit ka nagpanggap sa akin? Anong dahilan mo? Dahil kahit saan ang gulo ko man tingnan, panuloko pa rin ang tawag doon. I'm sorry, Jackie. Hindi naman kita gustong lokohin. Noong una tayo magkita roon sa loob ng aircon bus, hindi ka na naalis sa isip ko. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako titigil hanggat hindi kita uli nakikita. Nang matsyempuhan nga kita uli, sobrang saya ko noon. Kaya lang, hindi naging madali sa akin ang lahat ng sabihin mo sa akin kung ano ang totoo mong pangalan. Ano naman ang problema sa pangalan ko? Asik sa kanya ng dalaga. Wala nga siguro. Kung hindi ka lamang naging anak ni Benjamin Lin. You see? Kilala namin kayong lahat. Kilala ko kayong lahat. Kahit sa pangalan lang. Pati ang bayaw mong sa Albert, kilala ko. Dahil sa buong angka ninyo, lalo ng iyong ama na si Benjamin, ay galit ang father ko. Ano? Oo, totoo, Jackie. Mula pagkabata ko, nagisnan ko ng galit siya sa pamilya mo. Obsessed siya sa pagkagalit sa papa mo. Hanggang ngayon, ay hindi ko alam ang dahilan. Kahit ang aking ina, ay hindi rin alam ang totoong dahilan. Kaya nga nagpakilala ako sa iyo sa ibang pangalan. Expected ko, kilala mo rin kami at galit din ang pamilya niyo sa amin. Jackie, ayoko magalit ka sa akin. Ayoko lumayo ka kaagad. Wika pa sa kanya ng binata. Walang sinasabi sa akin si Papa tungkol sa iyong ama o sa pamilya ninyo. Sa palagay ko, hindi rin alam ni Mama ang tungkol dito. Kung nagulat ka sa sinabi ko, mas magugulat ka rito, Jackie. Alam ko rin na tulad ko, ipinagkasundo ka rin ipakasal ng parents mo. Ipinagkasundo ka na sa iba? Tama ka, Jackie. Sa Friday night, formal na mamamanhikan ng pamilya ko sa pamilya ng babaeng pinili ni Daddy para maging asawa ko. Nanatili lamang nakamata sa kanya si Jackie. At para namang pinipiga ang puso ni Angelo, isipin pa lamang na hindi ito ang babaeng pakakasalan niya. Tandaan mo sana na ayokong gawin ito. Ayoko magpakasal sa babaeng yun.
Hindi siya ang mahal ko. Alam kong alam mo yan, Jackie. Hinawakan ng binata ang isang kamay nito, ngunit mabilis itong pumiksi. Nasasaktan man siya, ay pinilit niyang tapusin ang kwento niya. At ikaw, nalaman ko mula kay Daddy na ipapakasal ka ng parents mo sa anak ni Raymond Lee. Jackie, kailangan mo malaman at paniwalaan ang mga sinasabi ko. Gagawin lang ito ng anak ni Raymond Lee upang pabagsakin kayo. Dahil si Raymond Lee ay lihim na kakampi ni Daddy. Seryoso na wika ni Angelo. Pagkatapos niya magtapat kay Jackie, ay umiiyak ito na iniwan siya. Nakita na muli ni Jackie na may hawak na sigarilyo si Kim. Panay na muli ang buga nito. Nagpasya siyang lapitan ang kapatid. Kim? Bakit sinabi mo kay Mama na sinaktan ako ni Albert? Mukhang mainit na muli ang ulo ng kanyang kapatid dahil narinig kong pinapauwi ka ni Papa sa bahay ninyong mag-asawa. Kung talaga sinasaktan ka ng asawa mo, natural na bilang kapatid mo, ayoko mag-stay ka pa roon. Kahit na, Jackie. Sana hindi mo na lamang binanggit kay Mama. Ayoko maging komplikado ang lahat. Ano ba talaga kasi ang plano mo, Kim? May bala ka bang balikan pa ang asawa mo kahit sinasaktan ka niya? Nagbuga lamang ito ng usok ng sigarilyo at hindi siya sinagot. Kim, 10 araw ko na nagmumukmuk dito. Nakikita kong nahihirapan ka rin. Bakit hindi kayo mag-usap mag-asawa? Isipin niyo ang pagsasama ninyo. Kung hindi ka na makatagal sa kanya, di hiwalayan mo na siya. Pero kung ayaw mo naman, makipag-usap ka na at once and for all. Resolbahin ninyo ang problema ninyo. Wika pa niya sa kanyang kapatid. Hindi naman ganun kadali yun. Ang alin nga? Ang pakikipaghiwalay? O pakikipagbalikan? Hindi na muli ito sumagot. Sabihin mo nga sa akin ng totoo, Kim. Totoo bang sinaktan ka ni Albert? Napatingin ito sa kanya, ngunit nag-iwas din kaagad ng tingin. Hinawakan niya ito sa braso at inagaw ang sigarilyo sa kamay nito. Itinapon niya iyon sa labas ng bintana. Nandito ako, Kim. Handa akong makinig sa'yo. Alam ko marami kang sinabi sa akin na magkwento ka. Alam ko rin marami kang sinabing hindi totoo. And I want to know why. I want to know the truth between you and your husband. Biglang napaluha ang kanyang kapatid. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niyang panluloko sa akin. Sandali nga, Kim. Gusto ko munang malaman kung totoo ngang sinuntok ka niya sa sikmura nung nag-away kayo. Umiling sa kanya si Kim. Kung ganoon, bakit yun ang sinabi mo sa akin? Ano ba talaga ang totoong damdamin mo para sa kanya? Mahal mo na ba si Albert? Humagulhol ito ng iyak at yumakap sa kanya. Hinagod-hagod niya ang likod ng kanyang kapatid. Hinayaan muna niyang makalma ito bago siya muli nagtanong. Noong kausapin ako ni Albert, may sinabi siya na at one point daw ng pagsasama ninyo, inakala niya na natutuhan mo na siyang mahalin. Pero biglang-bigla, naging magagaliting ka raw sa kanya at lagi kang nakasimangot. Ano bang dahilan at naging ganun ka sa kanya? Bumuntong hininga ito. Hindi mo kasi alam ang pakiramdam ng isang taong sumumpa na hindi iibig sa isang particular na tao. But eventually, she fell in love with that person. Pero ang taong yun, patuloy na pinamumukha sa akin na sa kanya rin naman pala ako babagsak. At pagkatapos, ipinapakita pa niya na hindi lamang ako babae sa buhay niya. Ipinaparada pa niya sa harap ko ang mga babae niya. Mahirap yun para sa akin, Jackie. Mabigat sa puso ko. Dahil sa sinabi ng kanyang kapatid, ay napangiti si Jackie. Hindi siya makapaniwala
na iyon lamang ang problema nito at ng bayaw niya. Ilang libong beses niyang gugustuhin na sana nagkapalit na lamang sila ni Angelo ng kaso sa mga ito. Pakinggan mo muna ako. Iniharap niya sa kanya ang mukha nito. Kim, malaki ang paniniwala ko na isang malalang kaso lang na miscommunication ang nangyari sa inyo ng asawa mo. Mahal ka ng asawa mo. Pinagsiselos ka lamang niya, kaya niya pinaparada sa iyo ang mga babaeng yun. Halata naman na gusto lamang niyang makita kung ano magiging reaksyon mo. Dahil nga akala niya, hindi mo siya mahal. Luke, pupunta siya rito mamaya. Harapin mo na siya ha. Baka kapag nagpatuloy pang ganito, maging huli na ang lahat sa inyo ni Albert. May hangganan din ang paghihintay ng asawa mo. Lunukin mo na yung pride na yan. I tell you, hindi ka paliligayahin niyan. Wika pa ni Jackie sa kanyang kapatid. Pagkalabas ni Jackie ng kanyang kotse, ay iginala kagad niya ang tingin sa paligid ng gasolinahan. Wala roon ang kotse ni Angelo. Malungkot na naglakad siya para magabang na lamang ng bus. Bagya na lamang niyang nasagot ang pagbati ni Manong Perry. Nakatawid na siya sa kabilang palig ng SLEX nang biglang may humintong kotse sa unahan. Nakilala kagad niya iyon na ang sasakyan ni Angelo. Bumukas ang pinto ng passenger seat at hindi na siya nagutubili pang sumakay doon. Akala ko nauna ka nang pumasok. Nang huli silang mag-usap, ay pinatawad na niya ito sa pagpapanggap nito sa kanya bilang si Angelo Chen. Naramdaman niya na seryoso naman ito sa paghingi ng tawad. Nag-alala kasi ako na kung laging doon sa gasolinahan kita abangan, matatandaan ako ng mga tao roon. Baka tanungin sila ni Papa mo o tumingin ito sa kanya. May bakas ang lungkot ang anyo. Iba na kasi ngayon, Jackie. Tumango ang dalaga. Nauunawaan niya ang hindi nito sinabi. Wala kaming usapan ni William na gagawin niya sa akin ang normal na ginagawa ng mga magnobyo. Mabuti naman kung ganun. Ako naman, expected na kapag weekend, nagpapakita kina May Anlin. Kumusta naman siya? Hindi ba siya tutol na ipinagkasundo kayo ng parents ninyo? Kakaiba nga ang babaeng yun. Nagagalit siya sa akin na hindi raw ko tumutol samantalang ako naman daw ang lalaki. Na para bang inaasahan niya na ako ang sasalungat sa kagustuhan ng mga magulang namin. Pero sinabi rin niya sa akin na dahil daw pumayag ako sa kasunduan, gagawin daw niya ang lahat ng paraan para matuloy ang kasal namin at manatiling kasal kami habang buhay. Nangangambang napatitig siya rito. Huwag ka mag-alala, Jackie. Kaya nga 5 buwan ang hiningi kong panahon para sa paghahanda ng kasal. Umaasa ko na bago matapos iyon, nakahanap na ako ng paraan para hindi matuloy ang kasal namin. Pero ako, 3 buwan lamang at ikakasal na kami ni William. Bumuntong hininga ang binata. Ilang sandaling nakabingi sa kanila ang katahimikan. It was getting more difficult for me to get from one day into the next. Natatakot ako, Jackie. Hindi magtatagal. Hindi na natin magiging kakampi ang panahon. Ikaw lang nagbibigay ng pag-asa sa akin. Sumungaw kaagad ang mga luha sa mga mata ng dalaga. Pareho lang sila ng nararamdaman. Kaya nga ginagawa niyang abala ang sarili para hindi niya laging may isip ang takot. Anong gagawin natin, Angelo? Tumingin ito sa kanya. Iisip tayo ng paraan. There must be a way. May mga sakripisyo siguro tayong gagawin, pero alam ko na makakahanap din tayo ng paraan para sa mga problema natin. Nang kunin ni Angelo ang kamay niya at dinampian iyon ng halik, pinaniwalaan niya ang mga sinabi nito. Umaasa rin si Jackie na may paraan pa para makawala sila
sa kompromisong pinagsadlakan sa kanila ng kanilang mga magulang. Ano ka ba naman, Jackie? Kung kailan ka tumanda, doon ka pa natutong kagat-kagatin ang mga kuko mo. Masungit na puna sa kanya ng tita Minda niya. Humalukip-kip lamang siya upang hindi na siya muling matukso na kagatin ang mga kuko niya. Nang hindi na ito magsalita uli, inapasuliyap siya rito. Mataman siyang tinitigan ito. Nagkakaganyang ka lamang kapag may gumugulo sa isip mo. Sabihin mo nga sa akin, ano bang problema? Bihira siya magsabi sa tiyahin niyang ito at hindi niya alam kung dapat nga ba siya magsabi rito ng problema niya. Wala rin naman itong magagawa sa kanyang sitwasyon. Ang kanyang ama lamang ang maaari magbago ng hatol na ginawad sa kanya. Iyon ang pakiramdam ng dalaga na siya ay nahatulan tulad ng isang kriminal mula na magpa siya itong ipagkasundo siya kay William Lee. May sasabihin ako sa'yo, Jackie. Sana'y makatulong ito sa'yo. Katulad mo ngayon, ipinagkasundo rin ako noon ng mga magulang namin ng napangasawa ko. Wala akong nagawa kundi pumayag sa kasunduan. Secretly, may ibang lalaki akong mahal noon. Pero tiniis kong makasal sa asawa ko. Ganoong kalaki ang takot ko sa mga magulang namin ng papa mo. At dahil walang pagmamahal ang isa't isa sa amin ng asawa ko, hindi naging maganda ang pagsasama namin. Hindi ko rin napilit ang sarili ko na mahalin siya. Silently, umaasa ako na magkakabalikan pa kami ng lalaking mahal ko. Kaya wala akong maiamot na pagmamahal sa asawa ko. I kept all the love in myself. At naging babaero siya. Napabayaan niya ang negosyong itinayo pa ng mga ninuno niya. Lahat ng tao ay sinisi siya na naging miserable ang buhay namin mag-asawa. Pero alam mo ba? Alam ko sa sarili ko that I was partly to blame. Kung sana'y binigyan ko ng pagkakataon ang pagsasama namin, sana sinikap ko na lamang na pag-aralan siyang mahalin. After all, wala na akong magagawa pa dahil kasal na kami. Jackie, dalawa lang ang maaari mong gawin sa sitwasyon mo ngayon. Oo nga at tradisyon na nating mga inchik ang arranged marriage. Pero kung may mahal ka namang iba, may paraan ng lahat ng bagay. We always have choices. Kaya lang, kapag hinayaan mo makasal ka kay William Lee, wala kang papipilian kundi ang manatiling kasal sa kanya habang buhay. Dahil magiging mali na ang lahat ng pinipili mo kapag nakasal ka na. Sagrado ang kasal, Jackie. Tandaan mo sana yan. At kapag pinasok mo na yun, wala ka ng choice kundi ang manatiling kasal sa asawa mo. Seryoso na wika ng tita Minda niya. Ngayon lamang niya nauunawaan kung bakit nagtiyaga ito sa manlolokong asawa nito. Kung bakit inilagaan nito ang asawa hanggang sa mawala. Napakataas sa pagpapahalaga ng kanyang tita Minda sa salitang kasal. At sa kabila ng mga kapintasan ng tiyahin niya, ngayon niya ito lalong hinangaan. Maraming salamat po, Tita Minda. Tatandaan ko po ang paalala ninyo. Nag-alibay si Jackie sa mga magulang niya. Nasasama siya kay Helen sa Bulacan upang makiramay sa burol ng pamangkin nitong naaksidenteng tinamaan ng ligaw na bala at nasawi. Ngunit ang totoo ay sasabay lang siya rito ngunit maghihiwalay rin sila pagdating sa Plaridel. Totoong nawala ang pamangkin ni Helen. Ngunit ito mismo ang nakakita ng pagkakataon para sa kanila ni Angelo. Ang mga importanteng bagay na magaganap sa burol ay patuloy na i-update nito sa kanya sa pamamagitan ng text messages. Iyon ay upang matiyak na kung may magtanong man sa kanya, pagkagaling niya roon ay alam niya at tama ang kanyang isasagot. Sa Plaridel siya tatagpuin ni Angelo. Weekend noon at maluwag ang kalsada. Maaga silang nakarating doon ni Helen sakay ng kotse nito. Gayunpaman,
Inadat na nilang nakaparada na roon ang kotse ni Angelo. Alam mo, Jackie, alam kong mali ang gagawin ko. At baka maparusahan pa ako kapag nalaman na ako naging tulay para makapagkita ka sa lalaking mahal mo. Pero wala na akong pakialam doon. Dahil maluwag sa puso ko na tanggapin ito at tulungan kayo ng mahal mo. Dahil naniniwala ko sa kasabihang love knows no bound. Maging si Angelo ay natawa sa madamdaming pagbibiro ni Helen. Ikaw talaga, sabi na lamang niya sa kaibigan niya. Sa kabila na namatayan na nga ito, ay nakukuha pa nito magbiro. Pero salamat talaga. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko may isip ito. Naku friend, aminin mo ng jologs ka naman talaga pagdating sa pagmamahal. Nagtataka nga ako kung bakit kayo nagkaalaman nitong si Angelo. Natawa na muli sila. Salamat Helen, sabi rito ni Angelo. Salamat dahil nauunawaan mo kami. Wala yun. Ang totoo niyan, masaya nga ako na gawin to eh. Kahit may boyfriend na ako at naranasan ko na ang lahat ng mga romantic, kinikilig pa rin ako sa inyong dalawa. Nahihiyang napasulyap si Jackie kay Angelo na sumulyap din sa kanya sa eksaktong sandaling iyon. Nakipagbeso siya sa kaibigan niya. Maraming salamat talaga Helen. At nakikirami kami sa pamangkin mo. Pagkatapos magpaalaman, ay lumipat na siya sa kotse ni Angelo. Isang pumpo ng mga sariwang yellow cabbage roses ang kinuha nito sa backseat at inabot sa kanya. Para sa'yo, Jackie. Napangiti ang dalaga. Salamat. Ang gaganda. Sinamiyo pa niya ang mga bulaklak. Paano mo naman nalaman na yellow roses ang favorite ko? Well, nag-research ako ng konti. Piliyo ang ngiti sa mga labi nito. Sigurado si Jackie, nagtanong ito kay Helen. Marahang ipinadaan niya ang mga daliri sa petals ng mga rosas. Nang muli niyang tingnan si Angelo, ipag-alala ang nasa anyo nito. Natatakot ka ba? Tanong nito habang nakatitig sa mga mata niya. Tila inaarok kung anong totoong nasa sa loob niya. Kahit papaano oo. Wala tayong takas kapag nakailam ang pagkakataon. Matay man niyang isipin, daig pa nila ang may asawa na lihim na nakikipag-affair sa isa't isa. Huwag ka matakot, Jackie. Inabot ni Angelo ang isang kamay niya at pinisil iyon. Naniniwala ko na nasa panig natin ang tadhana sa pagkakataong ito. Nagmamahalan tayo. Sa palagay ko, iyon na ang pinakamalaking dahilan para kampihan tayo ng pagkakataon. Wika pa ni Angelo. Totoo iyon. Sa isang salita at kilos, kumpirmado nagmamahalan nga sila. Sa kabila nga lamang ng malaking hadlang. Wala pang 3 minuto ay huminto sila sa harap ng isang plant garden. Nababakuran iyon ng mga wire. Bumusina si Angelo. At hindi nagtagal, isang lalaki na sa mid-40s marahil ang nagbukas ng gate. Kanino ito? Hindi ko kilala ang may-ari. Pero pinaparentahan nila ang lugar na ito. Nang pumasok na ang kotse, nakita niyang may ilang small cottages na gawa sa bato at brick sa dulong bahagi ng garden. Sa paligid naman ay napakaraming seedling ng iba't ibang uring halaman ang makikita. Payapa ang kapaligiran doon at napakaganda. Tahimik doon, bukod sa panakanakang huni ng ibon at mahinang tunog ng mga sasakyan. Napakaganda dito, Angelo. Masayang wika ni Jackie. Mabuti naman at nagustuhan mo. Gusto ko talagang dalhin ka sa isang maganda at mga kakaibang lugar. Ang gitnang cottage ang tinapatan ng sinasakyan nila. Nakasunod naman sa kanila ang lalaki nagbukas ng gate. Kayo po ba si Mr. Yuan? Ako nga. Paki-fill up na lang po ito. Ibinigay nito kay Angelo ang isang susi pagkatapos masulatan ng form na dala nito.
May mahabang stone footpath sa tabi ng mga cottages. 3 tukalang taas ng front step ng cottage. May papaikot na balkonahe iyon. Dinala siya ni Angelo sa gitna kung saan nakalagay ang isang pedestal table at 2 high stool na may backrest. Uupo na ba tayo kaagad? Tanong niya kay Angelo nang ipaghilas siya nito ng upuan. Parang gusto ko muna maglibot dito. Mamaya na tayo maglibot. May kailangan lang muna akong unahin. Napilitan siyang maupo. Ngunit si Angelo ay nanatiling nakatayo at nakapamulsa. Tila may sasabihin ito, ngunit hindi malaman kung paano uumpisahan. Bigla siya nag-alala. Ano ba yun? Sabihin mo sa akin. Meron bang problema? Dinig niya ang paghugot nito ng hininga. Jackie, alam kong wala akong karapatang gawin ito dahil nga sa sitwasyon nating dalawa. Pero gusto ko pa rin gawin ito dahil ito ang sinasabi ng puso ko. Ito ang idinidikta ng puso ko. Sa gulat ng dalaga, ay lumuhod si Angelo sa harap niya sa pamamagitan ng isang tuhod at iniumang ang isang kamay na may hawak na kahon. Mahal na mahal kita, Jackie. At ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Will you marry me? Buong puso na wika ni Angelo. Napakurap-kurap si Jackie ng mga sandaling iyon. Hindi siya makapagsalita sa paglagsa ng emosyon sa kanyang puso pagkatapos niyang marinig ang proposal ni Angelo. Wala man lamang siyang idea na magpupropose sa kanya ang binata. Sorry kung naging mabilis ako sa proposal ko. Ang totoo, ngayon ko pa lamang ginawa to. Kahit paano naman, kinakabahan din ako. Mahal na mahal kita, Jackie. Sana ay tanggapin mo ang iniaalok ko sa iyong kasal. Pero Angelo, sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Kailan lang tayo nagkakilala? Wala namang sinusunod na panahon ng pag-ibig, hindi ba? Wala itong sinusunod na pamantayan, lahi, o tradisyon. Ang alam ko lang, naramdaman kong mahal kita at gusto ng puso ko, ng pagkatao ko, ng buong ako, napakasalan ka, Jackie. Tuluyan nang napaiyak ang dalaga. Niyakap naman siya nito kahit nakaluhod pa rin ito. Hinaplos ng binata ang buhok niya. Bakit ka umiiyak? Mahal mo rin ba ako? Hindi ba dapat maging masaya ka? Masaya ako, Angelo. Kaya nga ako naiiyak, di ba? Pero iniisip ko rin ang sitwasyon natin. Para na rin tayong sumasagupa sa mga malalaking alon na balsa lamang ang gamit at walang kahit sagwan. Kumalas ang binata sa kanya at bahagyang inilayo ang mukha niya. Pinunasan ng mga daliri nito ang luha sa kanyang mga mata. Pwede bang wag muna nating isipin ang tungkol doon? Pwede bang i-enjoy lang muna natin ang hiram na pagkakataon na ito? Lalo lamang bumikig sa kanya ang magkahalong desperasyon at pakiusap sa mga mata ni Angelo. Naisuot na ng binata ang singsing sa daliri niya ay hindi pa rin siya makasagot. Isang sword-cut diamond iyon na nakaset sa platinum band. Tumayo ito at marahan ding hinatak ang kamay niya para mapatayo siya. Ikinulong nito sa maluwang na yakap ang baywang niya. Hindi mo pa sinasabi ang sagot mo. Bulong nitong nakangiti ng pilyo. Napangiti na rin si Jackie. Kailangan pa ba ang sagot ko? Suot ko na nga ang singsing mo, diba? Dumako ang isang kamay nito sa kanyang baba upang magkatapat ang kanilang mukha. Let's seal it with a kiss then. Napapikit na ang dalaga. Marahang dumampi ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Wala siyang narinig ng musika ng mga kampana o awit ng mga anghel, ngunit walang mapagtularan ang luwalhating naramdaman niya
sa saglit na pagdidikit ng mga labi nila ni Angelo. It was a kiss meant to best all the kisses in the universe. Nang mga sandaling iyon, ay alam niya sa kanyang sarili na wala na siyang ibang mamahalin pa kundi ang lalaking kapiling niya ngayon. Alam kong nakikiamot lang tayo ng espasyo sa panahong ito. Pero Angelo, gusto kong malaman mo na buong puso kong tinatanggap ang pag-ibig mo. At kung bibigyan lang ng pagkakataon ng kung ano mang mayroon tayo ngayon, buong puso ang pagpayag ko na maikasal sa'yo. Nakita niyang nangislap ang mga mata ng binata bago namasa ang mga iyon. Kapwa sila lumuluha na muli siyang gawaran nito ng mas malalim at mas masuyong halik sa mga labi. Kung pwede lang sanang itigil ang oras at lugar na ito, para kahit ilang taon man na lumipas, narito pa rin tayo. Lalong inihilig ni Jackie ang kanyang ulo sa dibdib ni Angelo. Gabi na noon at katatapos lamang nilang maghapunan. Nakaupo sila sa garden swing na nasa mahabang balkonahe sa kaliwang panig ng bahay. Kapwa sila nakatanaw sa kalangitan na may pulo-pulong ulap. Sa kabila niyon ay malinaw pa rin nilang nakikita ang makikislap na bituin sa bahaging walang ulap. Humapit ang kamay ni Angelo na nakapalibot sa katawan niya. Ganoon din ba ang gusto mo? Oo. Pero kahit saan pa man, basta magkasama tayo, doon ang gusto ko. Ako man, gusto ko ring makasama ka sa lugar na magiging malaya tayo. Doon sa lugar na pwede tayong mangarap at magsikap maabot ang mga pangarap natin. Marami pang lugar dito sa Pilipinas na pwede natin gawin iyon, Jackie. Tumingin siya sa mga mata ng binata. Anong ibig mong sabihin? Pwede naman nating takasan ang mga problema na kinalalagyan natin ngayon, di ba? Seryoso na wika ni Angelo. Tatakas tayo? Hindi ito sumagot, ngunit nasa mga mata nito ang kumpirmasyon. Angelo, kaduwagan na takasan natin ang commitments natin. Alam ko, Jackie. Pero meron pa bang ibang paraan? Kapag sumira tayo sa mga commitments na iyon, sigurado magkakagulo. Masisira ang relasyon ng pamilya mo sa pamilya ng lalaking ipinagkasundo sa iyo. Ganoon din ako sa pamilya ni May Anlin. Pero kung basta na lamang tayo mawawala, hindi masisisi ang mga magulang natin. O kung masisi man, hindi iyon magiging kasimbigat kaysa kung bigla na lamang tayong tatalikod na magpakasal sa kanila. Si Jackie naman ngayon ang hindi makapagsalita. Kapag nasunod ang sinasabi nito, nangangahulugan iyon na mapuputol ang lahat ng ugnayan nila sa kanya-kanya nilang mga pamilya, kaibigan, at maging mga sa kanilang trabaho. Kailangan nila magsimulang muli sa kung saan man lugar sila dadalhin ng kapalaran. Makakaya ba natin yun? Alam ko magiging napakahirap sa umpisa. Pero kaya kong gawin yun, Jackie. Alang-alang sa pagmamahal ko sa'yo. Lahat ay kakayanin kong gawin. Yumakap siya ng mahigpit sa binata. Makakaya ko rin sigurong gawin yun. Basta magkasama tayo, Angelo. Dinampi-dampian nito ng halik ang kanyang sentido. Ilang sandaling ganoon lamang sila. Tahimik na dinarama ang tahimik na kapaligiran, ang ganda ng langit, kahit iilan lang ang bituin ng gabing iyon at ang kapayapaan sa kanilang mga puso. Hindi man ito magsalita, alam niyang nararamdaman din ito ang kontentong lumilipos sa kanya ng mga sandaling iyon. Angelo, sana maintindihan mo kung hindi ko na masusuot ang singsing na ito kapag nakabalik na tayo. Bumuntong hininga ang binata. Alam ko, Jackie. At naiintindihan ko. Alam ko namang hindi natin pwedeng ipaalam at ipagmalaki sa iba ang relasyon natin. Hindi pa sa ngayon. Pero pinapangako ko sa iyo, Jackie. Darating din ang araw na magiging malaya tayong sabihin sa lahat na nagmamahalan tayo.
Hindi na ako makapaghintay na dumating ang oras na dalhin mo ang pangalan ko. Pati na ang magiging anak natin. Lumawak ang pagkakangiti ni Jackie sa mga sinabi ni Angelo. Masarap talagang mangarap kapag kapiling mo ang taong mahal mo. At umaasa siya sa mga sinabi ni Angelo. Dahil dito, nagkaroon na naman siya ng pag-asa at lakas ang loob na isagawa ang nabubuo niyang plano sa isip niya. Nang magsawa sa pag-upo sa garden swing, naglakad-lakad sila sa paligid. Hanggang sa mapansin ni Angelo ang isang deck na bahagyang nakahiwalay sa cottage. Ang akala nila noong una ay bubong lamang iyon ng garahe. May hagdan pala iyon sa tagiliran at sa ibabaw ng deck ay may isang garden set. Wow! Mas maganda pala ang tanawin dito. Namamanghang sabi ni Angelo nang umakyat na sila. May mababang pasamano ang paligid ng deck. Nakadikit ang dulong palig niyon sa isang malabay na puno ng chiko. Mas malamig din ang lugar na iyon at kita mula roon ang bubong ng mga katabi nilang cottage. Maging ang mga bahay sa paligid ng plant garden ay malinaw na maaninaw kahit madilim. Naupo si Angelo sa pasamano, siya naman ay sa bakal na upuan. Halika Jackie, dito na lamang tayo, wika ni Angelo. Takot ako umuupo sa ganyan na walang barandilya. Hindi ka dapat matakot. Malapad naman ang pasamano. Tsaka hindi ka naman mahuhulog. Wika pa sa kanya ng binata. Ayoko talaga, Angelo. Para kung hinihila pa baba kapag tumayo ako sa gilid ng kahit na anong mataas na lugar. Meron ka palang phobia sa heights? Madali lang namang ma-overcome yan kapag sinumulan mong labanan. Tingnan mo ako. Tumayo ang binata sa ibabaw ng pasamano at naglakad pa hakbang na nakabuka ang mga kamay. Tinatakot mo naman ako dyan eh. Bumaba ka na rito, Angelo. Dito na lamang tayo. Kahit anong gawin mo, hindi ako makakalapit dyan. Ngunit hindi siya sinunod ng binata. Ang sarap nga ng ganito eh. Para ko lumilipad habang nakatayo. Mahangin pa rito. Kapag nagkaroon tayo ng sarili nating bahay, gusto ko magkaroon din ng sariling deck na tulad nito. Hindi ko naman papayagang umakyat sa deck ang mga magiging anak natin. Tumingin ito sa kanya. Abot tayo niya ang ngiti. Natutuwa ko na iniisip mong sa akin ka magkakaroon ng mga magiging anak. Oo na, pero bumaba ka na dyan. Yes po, Han. Para malapit ka na magpanik eh. Bababa na po ako. Ngunit paghakbang ni Angelo ay dumulas ang isang paa nito. Nawalan ito ng panimbang at nabuwal palabas ng deck. Ganoon na lamang ang pagkahindik ni Jackie kasabay ng malakas na pagsigaw. Paano na kaya ang plano ng dalawa sa nangyaring aksidente kay Angelo? At dito na po nagtatapos ang ika-5 kabanata ng ating kwento. Kung nagustuhan niyo po ang ating love story, sana po ay paki-like ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maraming salamat po.